Magandang umaga po sa ating lahat. Andito lang po si Professor Tondon Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook, live sa mga friends ko at doon naman sa mga followers ko at saka mga subscriber ko sa YouTube channel ko. Siyempre po kayo po Team Replay at ako'y lagi nagpapasalamat sa inyo kahit paano lagi kayong nakaabang, lalo katulad ngayon, medyo na late tayo, magti 10:20 na sa oras sa Pilipinas. Pasensya na po at ako po may inattendan ng isang pulong at, sabi ko ngayon na lang tayo na matapos yung meeting ko. Pag-usapan natin ngayon yung mga palusot ng kampo ni Sara Duterte. Tandaan niyo nung Miyerkules tayo po ay naka-witness ng ano, ng isang yung bang kumbaga sa aming mga pasabog. In fact, napag-usapan na natin ito ng Wednesday kung ano yung mga lumabas sa, hearing ng House. At, ang kasama pong balita dun, nakumpirma po yung nag-rule po yung appeals chamber ng ICC na may jurisdiction ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At nung Miyerkules din, yun nga, nagkaroon ng hearing. Tapos, sumunod na araw, kahapon, nalaman natin na kinonfirm unanimously ng pre-trial chamber yung mga charges. So tuloy na ang demanda, tuloy na ang kaso ni Rodrigo Duterte sa ICC. Kaya talagang medyo malungkot ngayon mga DDS kasi sunod-sunod na dagok ito. Sabi ko nga when it rain, it pours. 'Di ba? So anyway, iwan muna natin yung usapin ng ICC at pag-usapan natin ngayon itong mga narinig nating mga depensa mula sa kampo ni Sara Duterte na kung tutuusin dapat mga depensa ang sinasabi nila sa mismong Committee on Justice. Dapat doon nila yan sinasabi. Parang ngayon, doon sa Committee on Justice hindi sila dumadalo pagkatapos nung saka sila ah, magpe-press con. Saka maglalabas ng statement si Sara at magpe-press con ng kanyang mga abogado na wala naman si Sara doon sa press con. Ang mas proper forum dito, dapat doon nila yan sinasabi under oath. Kasi ngayon, nagsasabi sila, hindi sila under oath. Pero pag doon na sa House Justice Committee under oath at pwede silang i-cross-examine ng may clarificatory question. So pwede silang tanungin ng mga members. So baka yun ang kinakatakot ni Sara Duterte. Hindi ba? Sabi nila parang hindi nila, tahasan na talagang sinasabi ng kampo ni Sara Duterte, hindi nila ginagalang ang House Justice Committee. Well, unfortunately, the House Justice Committee is the committee that is has the sole duty to perform a constitutional function, which is to conduct a hearing in aid of finding for probable cause na irekomenda nila sa plenaryo para mapagtibay. Siguro ang dahilan kung bakit sila Sara Duterte ay hindi pumupunta sa House kasi malinaw yung mga ebidensya. At yung mga palusot nila ngayon, yun yung mga talaga minsan natatawa ako kasi una, ang palusot nila tungkol doon sa walang SALN. Doon sa SALN walang cash on hand at saka as cash in deposit. Walang walang cash sa bangko na nakadeposito at walang hawak na pera si Sara noong December 31 ng bawat taon mula 2019 hanggang 2024 for 5 years. Pag matatapos ang taon na December 31, ang Sara Duterte wala man lang ni isang kusing sa bangko at wala man lang ni isang kusing na hawak. Imposible yon kasi ako nga na hindi mayaman, kahit papaano may lamang pera ang aking bangko. Kasi unang-una na, bilang empleyado ng gobyerno, ang sweldo at mga benepisyo tuwing 13th month pay, pinapadalo yan sa ATM. So, syempre, alam namang lilimasin mo lahat yan. Kasi pag nilimas mo yun at zero, para mo nang sinarado yung account, 'di ba? So, parang hindi ako makapaniwala na walang ganun. At hindi rin ako paniwala na in any time of the day, walang hawak na pera man lang kahit cash, kahit isang piso. Right? So it's very very for 5 years. Kung isang taon lang 'yon na nagkamali, pwede. Pero 5 taon, 2019, 2020, 21, 22, 23, 24. At yun ay nung presidente na siya, vice president siya from 2022.
So, mula June 2022 hanggang 2024, end of 2024, ganun ang kanyang nilagay sa SALN. Pero ngayon, eto ngayon ang depensa nila. Nakalagay naman, meron naman daw cash pero inilagay daw sa others. Alam mo, ako ay nagtataka kasi beforehand, before 2019, yung mga SALN ni Sara Duterte, pero cash on hand at saka cash in deposit sa bangko. Mula noong 2019, na yung tatay niya na ang presidente, nawalan siya bigla ng cash. Pero ngayon sinasabi nilipat nila sa others. Natatawa ko sa mga taong hindi naman nakakaranas gumawa ng salin ay nagkukuda. Ako kasi, nung nasa UP ako noon at lumipat ako sa Lasal at ngayon nasa UP ako, klaro na kapag nagtatrabaho ka sa gobyerno, kailangan mong magkaroon ng mag-file ng Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Every end of the year, meron pang deadline yan. At saka pag mag-retire ka nga, kailangan mo ring may terminal salin ka na ipa-file. At nakalagay po doon malinaw kung ano yung mga dapat ilagay mo. Real estate, real assets, at cash. Hindi mo pwedeng ilagay sa others ang cash, on hand at cash, on deposit. Hindi pwedeng nasa others yan. Kasi ang nasa others yung mga investments, meron kang kotse, appliances, kung mayroon kang pag-aaring livestock, yun. Yung mga accounts receivable, may mga pautang ka, ilalagay mo rin yan, others yan. Pero yung lalo na at ikay napakadami mong pera, di ba? So hindi ako mga paniwala at for 5 years, ganun, na ipalabas mo na others lahat yan. So and the thing is, buti kung baguhan siya sa pagpa-file ng SALN, nung mga SALN niya nung nasa mayor office pa siya ng lungsod, before, nung magsimula siya mag-file ng SALN, merong entry na cash on hand at cash on the bank. Ano nangyari nung 2019? So yun ang hindi natin pwedeng tanggapin na lang basta-basta. At saka hindi ito simpleng mga others na mga milyones yan nilagay, ilalamp mo, ilalamp mo sa alahas mo, ilalamp mo sa kotse mo, ilalamp mo sa mga personal assets mo katulad ng computer, etc., mga appliances mo sa bahay, yung real estate, makahiwala yan eh. Yung mga lupa mo, yung investment po sa mga bangko mo, sa ano mo, sa business, dapat meron din yan hiwalay. At yung cash mo, dapat hiwalay din yan. So, yung palusot ay hindi, doesn't wash. Alam mo, tama nga naman si Laila de Lima, master in gaslighting itong mga Duterte, lalo na si Sara. At hanahawa na siyempre yung mga abogado. Na para bang tayo pa yung may mali, tayo pa yung tanga, tayo pa yung hindi makaintindi. Ako, lagi akong nagpa-file ng salin ko, excuse me po. Kaya alam ko kung ano nakalagay sa salin. At wag akong lukuhin. Ako nga, ang network ko, wala pang, my God, pag makita mo ang network ko, parang wala pa yatang 1 milyon. Kasi wala naman akong ganong klase ng asset. Lupa lang at bahay, kotse. Wala naman akong liability, pero wala akong investment. Yung pera ko sa bangko, hindi ganun kadami. Yung cash on hand ko, di syempre kung ano lang yung perang hawak ko sa kamay ko. Di ba? Ito pang mga to na milyon-milyon ang hawak na pera. Ang pera nila sa bangko, tapos malilimutan? I don't think so. Pwede pa nating may excuse na wala naman masyadong pera sa bangko. Ang laman lang 1,000, huwag mo na lang ilagay yan, di ba? Parang ang hawak kong pera, 500 pesos. Pero kung maniniwala ka na, mga Duterte, walang perang hawak ka sa bangko, walang kamay nila at walang pera sa bangko. It really simply down to us. Ngayon, punta tayo sa MLC, sa AMLAC. Kasi ang depensa nila, masyado naman daw bloated. Una, masyadong bloated daw. Talaga namang ang appear ng pera sa AMLC sa mga hindi nakakaintindi. Ang MLC po, hindi nyo yan sinusukat yung net deposit mo, yung pera mo sa bangko.
kung ilan laman ng account mo. Hindi po yan binibilang ng AMLC. Ang binibilang po ng AMLC, yung labas at pasok ng pera sa mga bangko mo, ang pagpasok at paglabas ng pera. At hindi po lahat ng klase ng deposit at withdrawal mo ang nare-record. Ang nagre-record lang po sa AMLC ay dalawang bagay, yung covered transactions at yung suspicious transactions. Yung covered transactions po, ito po ay may trigger kapag ang transaction mo ay 500,000 and more. Aba, ikaw ay maire-report yan ng bangko. Ako na alam ko yan kasi nung ako ay bumili ng kotse, kinas ko yung malaking bahalaga. Nag-ipon ako ng pera sa bangko. Siyempre ang kotse naman, hindi naman, wala kang mabibiling brand new na 500,000. Hindi nag-withdraw ako ng malaking pera sa bangko. Kasi ilang taon kong inipon yung pera na yun, kaya kita naman ng bangko yung pattern. Nung pag-withdraw ko, tinanong pa ako, saan niyo po ba gagamitin ito? Kasi nagpagawa ako ng manager's check. Sabi ko, pambili ko ng kotse. At ang mag-receive po dyan, nakalagay naman doon sa kotse at cheque, Toyota, yung mismong dealer. So, alam ng bangko na may use, may legit na use. Hindi ko nilolonder yung pera. Pero kahit yun, sabi sa akin ng manager, sir, ano po ito? Trigger po to, i-report natin ito sa AMLC. Wala namang problema. Kasi covered siya. Okay. Now, iba naman yung suspicious. Yung suspicious transaction, ito yung kahit below 500,000. Pero ang bangko ang mismong mag maano nila, matitetek, parang merong pattern. Kunyari, kada Lunes nakakatanggap ka ng a certain amount. Red flag na yun sa bangko, ba't regular ka? Diba? Ano yung sahod mo? Kung hindi naman payroll account. Diba? O kaya, ikaw everyday, merong kang withdrawal of a certain fixed amount. Yan, natitrigger din sila dyan. So, anything that might be suspicious can trigger the bank to report it sa AMLC, sa Anti-Money Laundering Council. So, hindi po ang AMLC ang nagsusulisit ng impormasyon. Ang bangko po mismo ang nagre-report sa AMLC in accordance with the Anti-Money Laundering Act. Dalawang account yan. Yung covered transactions, dahil amount ang pinag-uusapan na higit sa 500,000, at yung suspicious transaction na ayon sa may code book na dyan ang mga bangko, alam nila kung ano yung mga kaduda-duda. So lumalabas ang mag-asawang Duterte, si Sara at Mans Carpio, ay 6.7 billion ang na-track na mga bangko na nireport sa AMLC ayon sa database nila. Pero hindi po sinasabi na 6.7 billion ang net deposit o ang pera. Ang sinasabi lang, ang amount ng dumaloy na input, inflow and outflow ay umabot ng 6.7 billion. So, ang minimislead po ng mga abogado ni Sara Duterte ang bayan na parang sinasabi ng MLC, yan ang pera mo sa bangko, hindi po yan totoo. Ako'y nakinig po ng hearing. Pakiusap ko kay Atty. Michael Poa, huwag po nating i-mislead ang tao. Kasi ang paglilinaw po dyan, hindi ibig sabihin na mayroong 6.7 billion si Sara at ang asawa niya sa bangko. Ang sinasabi lang, ang total ng perang pumasok at lumabas, ang halaga umabot ng 6.7 billion. Okay? Now, ganito lang kasimple yan. Kasi ang sabi nga, kung may 1,000 kang pumasok at 1,000 lumabas, winidraw mo din agad, ay di wala kang pera sa bangko. Madaling salita. Pero hindi po yun ang sinusukat ng MLC. Ang sinasabi ng MLC, nagkaroon ka ng inflow ng 1,000 at outflow ng 1,000. So, hindi yan sukatan na kung ilan yung pera mo sa bangko na natira. Pero logic po, walang mag-outflow kung walang inflow. Siyempre, hindi ka naman pwede mag-withdraw nang walang perang laman ng ang bangko mo. At yung outflow mo, hindi pwedeng mas pataas sa inflow. Right? Hindi pwede kasi hindi pwedeng mas marami kang i-withdraw kaysa doon sa kung ano yung pumasok kasama ng interest, di ba? So, ang madaling salita, huwag nating bilugin ang tao, yung mga hindi nakakaintindi.
Now, bakit importante ito? Kasi yung money laundering nga, ganun yung magdi-deposit ka ng malaking pera galing sa illegal sources, tapos withdrawin mo para linisin mo yung money. Kunyari, galing sa wedding, galing sa drug lord, i-deposito sa bangko para mag-appear ng legit, tapos i-withdraw, yun na, nilolonder na yung maruming pera, lilinisin. Para ngayon, at least masasabi mo na, kunyari, gusto mong technically, bibili ka ng property. Okay? Ngayon, kung galing sa maruming pera yung bangko mo, ay yung pera mo, kunyari galing sa drug lord, binili mo ng property, klaro na yung property mo nag-benefit sa illegal act. So, ang gagawin, yung pera mula sa drug lord, i-deposito muna sa account. Tapos, saka mo i-withdraw para ibili mo ng bahay. Sa madaling salita, bangko na. Pwede mo nang sabihin, ang pinambili ko niyan, galing sa sarili kong pera na nakadeposito sa account ko. Kaya nga money laundering. Pero ang tanong pa rin, saan ang galing yung pera? Yun ang tinatanong, saan ang galing? Kasi wala ka namang mo-withdraw kung walang pumasok eh. Number one. Number two, malinaw na ayon sa computations, umaabot na ang inflow ay umabot daw ng halos 4 na bilyon. So kung 6 na bilyon ang inflow-outflow at 4 na bilyon ang inflow, de halos 2 bilyon ang outflow, right? Kasi kung 6 bilyon ang labas-masok, ang pumasok ay 4 na bilyon, di simple lang na math yan. 6 billion minus 4 billion is 2 billion. So 4 billion yung pumasok, 2 billion na lumabas, kaya 6 billion yung labas-masok. Pero kung titingnan natin yung natirang pera, 4 na bilyon ang pumasok, 2 bilyon ang lumabas, inineto mo, di 4 billion minus 2 billion, meron ka pa rin 2 billion na natira na pera sa bangko mo. Madali naman compute yan eh. So yung total amount of transaction is 6 billion. Pero ang tunay na pera mo lang na natira ay 2 billion. Kasi yung inflow ay 4 billion, ang outflow 2 billion, 4 minus 2 is 2. So, doon mo madidetect na mayroong pera sila Sara sa bangko. So, ang tanong, kung hindi naman nila ginalaw ito, at ito yung natitira, ayon sa computation, so cumulative yan eh. Mula nagsimula hanggang 2024. So kung cumulative na 6 billion ng transactions at 4 billion ng inflow, naturalmente 2 billion ang lumabas. Ang unang tanong, saan galing yung 4 billion? Pangalawa, kung 4 billion ang pumasok, 2 billion na lumabas, yung 2 billion na yun, nasaan yun? Ba't siniro mo? Pagdating ng 2019, wala ka ng cash on the bank. Na zero na. O ano nangyari doon sa 2 billion? Hindi mo ni-report sa SALN mo yung pera mo. Eh di violation din yun. Kasi meron kang 2 billion sa bangko eh. Yan yung naiwanan nung nag-withdraw ka ng 2 billion. Eh may pumasok na 4 na bilyon eh. O nag-withdraw ka ng 2 billion, di may 2 billion na natira. Ba't nag-zero noong 2019? Sasabihin mo, inilagay mo sa others, ganun ba yun? 2 bilyong halagang cumulative na deposito ay inilagay mo lang sa others? Alalahanin mo, bago magsimula yung 2019, pera mo yun sa bangko. Ba't mo nilipat sa others? Ba't malinaw naman sa isang tinatanong, ano yung pera ko sa bangko? Eh di siyempre ilalagay mo 2 bilyon. Eh ba't mo ilalagay sa others? Di ba? Eh pera yun. Hindi naman yun ari-arian, hindi naman yun investment, hindi naman yung kotse, hindi naman yun mga livestock, hindi yun accounts receivable. Hindi ba? So, you know, Attorney Michael Poa, Sheila Sison, and the others are confusing people by saying that the allegations from AMLAC is simply, number one, bloated because it's basically a summation of inflow and outflow, which is a fact. It is not a flaw. And AMLAC is not even claiming that they are saying that it's the net deposits. No. They're saying it's the transaction. We can just deduce. And that's what we're doing right now. Inuulit ko, kung 6 billion ang amount ng pumasok, hindi yun ibig sabihin na may 6 na bilyon si Sarah at ang asawa niya sa bangko. Ang sinasabi lang nun ay 4 na bilyon ang pumasok. So 2 bilyon na lumabas, may 2 bilyong natitira. Nasaan yun?
Bakit zero ang nireport? Alala natin si Renato Corona ay na-impeach kuha ng salin. Diba? So dito na lang klaro na may problema. Tapos sasabihin ngayon ng mga supporter na Sara Duterte, bakit i-cover mo ang mga period na hindi pa naman siya vice presidente, hindi pa siya impeachable official? Well, unfortunately, there is already a precedent kasi nung Corona Doctrine, si Renato Corona, kahit yung mga salin niya nung hindi pa siya member ng hindi pa siya Supreme Court, hindi pa siya Supreme Court Justice. Okay? Isinama kasi ang sabi ng impeachment court, for the purposes of ill-gotten wealth and the purposes of SALN violations, you look at the history. Kasi hindi man porket ikaw ay ganito yun, ikaw ay nangolekta ng kung ano-ano mga nagkaroon ka ng ill-gotten wealth nung hindi ka pa vice presidente. Pero ngayon vice presidente ka na, hindi ka na nag-ill-gotten wealth. So wala kang ill-gotten wealth. Biglang nawala. Kaya ako nagdududa. Kaya siguro nung 2019, sinuro nila yung cash para pagdating sa SALN, walang makitang cash. Siguro ganun. Akala siguro nagtitrigger lang ang investigasyon sa ill-gotten wealth kapag ikaw ay impeachable official, di ba? Kita mo yung logic? Nung mayor pa siya, may mga pumapasok na pera na accumulate. Ang iba doon, pwedeng sabihin natin, hindi proportional sa kita niya bilang vice mayor. Klaro na yan, probable ko siya for ill-gotten. Kasi ang rule natin kapag ang iyong pera ay mas malaki kaysa doon sa kinikita mo, ang presumption ill-gotten yan. So, hindi ibig sabihin na hindi na relevant yun. Kasi pag upo mo ng vice president, ano yun? Wala ka ng ill-gotten wealth. Samantalang patuloy na nasa bangko mo yan. Patuloy na pera mo yan. Hanggang vice president ka, may ill-gotten ka. Gando din yung SALN. It is a carryover. It is a living mistake if you keep on misreporting your SALN. And granted be that as it may, nag-misdeclare siya ng SALN niya noong 2022 kasi naglagay siya ng zero na cash on hand and cash on bank. So, maraming mga palusot na hindi naman natin dapat palusutin. Diba? They are confusing us. They're saying that AMLAC is alleging that, they have these billions of, bank deposits. Hindi naman yun ang rule ng AMLAC. Ang AMLAC nagtatrack lang yan ng inflow and outflow. Kaya ng paliwanag ko sa inyo. Tapos, ang ginagawa nito ni Sara Duterte, sa halip na sagutin ang mga aligasyon, kinukula-pula ng putik lahat. Mali si Trillanes, mali ang COA, mali ang AMLAC, 'di ba? So, lahat na mali, lahat tayo mali. Sila yung tama, siya lang ang tama. Siya lang ang malinis. Lahat tayo madumi. Lahat tayo nakikinig sa madumi. Ay di wow. Basta ang alam ko, ako maayos ang salin ko. Wala akong tinatago. Yung point na gano'n na parang ipinaparamdam sa'yo na ikaw pa yung may problema dahil na ikaw yung nagtatanong. Na parang you are looking for accountability. Lahat na. Ang kanya daw, lahat daw deklarado. Kung lahat deklarado, ba't hindi mo din deklarado yung cash mo? Di ba? At saka hindi yun. Tama na yung mga papreskon. Tama na yung statement. Humarap ka sa House Justice Committee. Because as it stands, sinulugi dito, di siya. Wala siyang opportunity to rebut the claims made. And these are documents. Sabi ko nga sa inyo, documents, numbers don't lie. Nagkaroon talaga ng bloodbath. Pero iyon yung sinasabi ko, it is a bloodbath that is created by the flow of numbers, the scandalous flow of numbers that are being reported by the ombudsman through the SALN of Sara and Manscarpio. Then the numbers that are being reported by AMLAC in terms of the flow, yung daloy ng pera sa mga bank account ni Sara Duterte. Alam mo, ang sinasabi nila,
ang sinasabi ng mga defenders ni Sara Duterte, fishing expedition daw ginagawa. Sabi nga ni Marcoleta ni Paolo, wala man daw attachment na salin yung mga complaints. Ito lang naman ang tanong ko. Ang complaint ay galing sa isang ordinaryong mamamayan. Paano ka makakakuha ng SALN at income tax return kung itong mga to ay protected? Sinasabi nila ay publicly available naman yung mga SALN. Oo nga, pero sumulat ka nga sa opisina at pakuha mong SALN ng kaaway mo. Ewan ko lang kung ibibigay sa'yo ng dali-dali. So, parang pinapatay mo na ngayon yung remedy ng mamamayan na mag-file ng impeachment complaint kung ang inaasahan natin naka-attach na sa lahat. Ang trabaho na lang ng House Justice Committee ay tingnan. The House Justice Committee has a duty to gather evidence to support an allegation so that they can correctly decide whether there is probable cause. Political process po ang impeachment, hindi judicial. So yung petisyon nitong mga batang abogado, nakakilala ko pa yung isa doon, anak ng isang dati kong kulig sa Lasal, ay parang gusto nila kumpletos recados saan ba nag-file ka, pati yung mga mapoproduce lang through compulsory processes. Katulad na ng income tax return. Ayon sa BIR, hindi pala pwedeng yun ay buksan in public. Hindi pala yun pwedeng gamitin dahil kung hindi in aid of legislation ang hearing mo, 'di ba? Kung hindi at kung in aid of legislation, kailangan ano, tawag nito, executive session. So kung impeachment hearing pala, kahit na executive session, hindi pwedeng gamitin ng ITR, hindi pwedeng ibigay ng BIR ang ITR. Doon mo makikita may problema tayo sa batas. So kung ganun pala kastrikto ang batas, paano mo aasahan ngayon ng isang ordinaryong mamamayan kunin ng ITR ng sino man, gamitin na ebidensya sa pagkong-complain ng ill-gotten wealth ng isang impeachable official? Paano mo gagamitin na attachment ang salin mo kung ikaw ay aasa lang kung ikaw mismong kakalap nito? So these are things that we need to, the Constitution had requirements for impeachment that it is not to a point that it is already becoming impossible to file one. So, alam mo na, nakakapagod na minsan makinig sa mga Duterte, pati sa mga supporter niya. Nalulumo ako kasi yung iba doon, nakakilala ko, may mga PhD pa, may doktor, na para bagang nasa ano yung pinag-aralan niyo. Sasabihin sa akin, hindi ba ikaw ako sumuporta din sa mga Duterte? Oo naman, kaya nga, pero namulat na ako. Sumuporta ako kay Digong, pero hindi kay Sara. At kay Digong na magsimula nang lumabas yung mga drug war na yan, ng killing, sa talaga I became uncomfortable. I could no longer, you know, tolerate the fact that my very little presence in the political landscape will be used to deodorize and justify the violation of human rights. Okay? So, hindi ko pwedeng gawin yon at hindi ko ginawa yon. So, anyway, ayan. Iilan lang po yan sa mga nakakatawa na mga paluso na hindi naman natin basta-basta pwedeng pabayaan na lang na hindi natin hinihinay. Naintindihan ko yung mga abogado niya, bayad yung mga yan eh. Siyempre, ididepensa nila. Ang mas dapat yan naglalabas ng katotohanan ay si Sara Duterte. Pero mukhang anong aasahan mo? Takot eh. Ayaw humarap. O sige na. Sana nakapagturo sa inyong kaisipan na sa yung mga puso at napabagong panahon sa buhay, lalo-lalo na sa usapan politikal. Dahil sabi sa kanang Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa kanang you serve the people. Biyernes po ngayon, bukas Sabado, wala po tayong usapang politika. Sa Lunes na lang ulit tayo magkakaroon ng usapang politika. Okay? Enjoy po. Mag-ingat tayo lagi.
kalusugan natin. Ako medyo may asthma. Nagti-trigger ang asthmatic attack ko at pati yung allergy ko because of not only the pollen but because of the dust. Kanina galing ako sa isang auditorium na yung upuan yata may mga gabok. So talagang natitrigger. Pasensya na po. At medyo garagal ang boses ko. Sige na, lagi yung sinasabi, yung pinamahal. Ano mo lang sa magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, saan man kayo naroon sa mundo. Lalong-lalo sa mga team replay. Bye for now. Take care. Enjoy your weekend and talk to you Monday. Bye.